Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na dyan with evidence. Naku po, nakakahiya naman to BBM. Pumunta ka sa Davao, tapos VP Sara ang isinisigaw na pangalan. Duterte ang isinisigaw na pangalan. Parang walang pakialam ang mga taga Davao sa'yo. Nako, parang... Well, gampanan mo lang yung trabaho mo bilang presidente. Yung iba nagsasabi na, ano lang yan, na force lang yan si BBM na magpunta sa, tawag dito, na nasakuna ng lindol. Kasi presidente siya, pero halata namang ayaw niyang pumunta. Naku po. Imagine, after 2 days pa siya pumunta. Kailangan dapat, nung nilindol, maybe the next day, dapat pumunta siya at maramdaman ng mga tao ang kanyang presensya at pagmamahal. Pero kabibig, sobrang busy naman si President, sabi ni Claire Castro. Ginagawa ni President lahat para matugunan ang pangangailangan ng mga tao. Kaya pala, pati NFA rice na tag 20 pesos per kilo binibenta sa mga biktima ng lindol. Yun ba ang tunay na pagmamahal? Nako po! Napanood niyo ba ang video? Nakakahiya talaga. Oy, kung ako si BBM ba, parang hindi ako welcome. Parang ang mga tao hindi excited na makita ako, hindi masaya na makita ako. Parang ang mga tao ay, kumpara noong kasagsagan ng eleksyon na bawat sigaw ng mga tao, pangalan ko. Pero ngayon, ramdam ko, ang mga tao ayaw na sa akin. Ang koy, BBM, paano na yan? Ay, nako mga kabibig. So, panoorin natin ang video kung paano napahiya si BBM. Oo, kabibig. Pahiya talaga. To the max. Watch this video. Duterte! Duterte! Ayun siya. Imbis na ka pagkamamalasaan. Wala ka pera sa mamamalasaan. Huli man lang yan, Rasa. Wala ang balik. Dali sa ating pwede. Kasi nilaman ng buto. Atras guys. Atras na. Atras na. Next step na kayo. Yung iba nga, kinukumpara nila sa pagdating ni VP Sara na dinumog ng mga tao at si VP Sara ay nakisalimuha sa mga bata. Oo. Tapos nagtawanan, parang pinapagaan ni VP Sara ang mga nararamdaman ng bawat tao doon. Nakita mo ba si BBM binisita yung mga namatayan sa lindol? Hindi, hindi talaga. Kaya ang mga tao walang puso, hindi naaawa, hindi masaya na pumunta si BBM. Kaya ang sinisigan ng mga tao, Duterte. Ay, nako. At ito pa kabibig. Nako, si Ramon Tulfo. Kapatid ng mga Tulfo ba, ng mga senador. Nako, grabe siya magsalita. I don't know kung dinipensahan ba niya si BBM or naawa lang siya kay BBM. Kasi sa mga video nga lumalabas na Duterte ang isinisigaw habang si BBM ay lumalakad. So, ang ginawa ni Ramon Tulfo, nagbigay ng statement. Sabi ni Ramon Tulfo, "Hi, mahal kong Manay, di kita maintindihan." Sa Manay, Davao Oriental pala to. Ako'y taga Manay, pero kinahihiya ko ang asal nyo. Bakit? You cannot force people to love BBM. You cannot force people to shout the name of BBM.
At least hindi siya binato ng mga tao. At least binigyan ng chance si BBM na makipagsalamuha, or the same time ay I don't know, baka nakausap niya ang mga tao doon. At least they pay respect. Pumunta ang Pangulo ng Pilipinas sa ating bayan upang magpakita ng pagkalinga sa naging biktima ng lindol. Pero di man lang kayo nagpakita ng pasasalamat. Ano bang gusto makita ni Ramon Tulfo? Yung ihag si BBM, isisigaw ang pangalan ni BBM, pipicturan si BBM, dudumugin si BBM. Yun pa ang how Ramon Tulfo define pasasalamat. Yung pag konting smile lang ng mga tao, pagyango ng mga ulo ng mga tao, that mean thank you na pumunta ka. Pero iba kasi, baka ang gusto ni Ramon Tulfo kung ano ang ginawa ng mga taga-Manay kay VP Sara, yun din ang gagawin ng mga taga-Manay kay BBM. Depende sa tao, kung ayaw ng mga tao, 'di ba? Si VP Sara kasi makamasa. Oo. Si BBM, ako ewan ko, budol. Lumapag sa helicopter si BBM kahapon sa Manay, Davao Oriental, ang epicenter ng napakalakas ng lindol, upang ipadama sa mga tao doon na ang gobyerno ay parang magulang at nag-aalala sa kapakanan ng kanyang mga anak. Char. Pero anong ginawa niyo? Hala, sa halip na matutuwa kayo at suklian ang kabutihang loob ni BBM, ay nagsigaw-sigaw kayo ng Sara, Sara, Sara. What's the matter with that? Para iparamdam ng mga tao na, BBM, hindi ka welcome dito. Or BBM, pipiliin namin si Sara kumpara sa'yo, pero nandito ka bilang presidente. Diba? Di nyo makalimutan kahit panandalian man lang ang politika. Look, I have no love lost for BBM. Para sa akin, ito ay kawalan ng magandang asal. Ooh. Para sa akin ay malayo siya sa kanyang ama na si Ferdinand Marcos Sr. But no matter how the people of Manay regard BBM, they should respect his position if they can't respect his person. Nirespeto naman ng mga taga-Manay Oo. Kasi kung hindi pa nirespeto ng taga-Manay si BBM, wala sanang mga tao na tawag dito, mag-welcome kay BBM. Anong gustong welcome mo? Yung sisigawan, BBM, mahal na mahal ka namin. Yun ba ang gusto mong welcome? Pasasalamat. Diba? Pero kung sa bagay, wala kang maasahan sa aking mga kababayan, grabe siya. Anong mang kabutihang loob ang ipakita mo sa kanila, ay masama ka pa rin. Ala, grabe. O sa English, they feel entitled. They think the world owes them a living. Hala, grabe si Ramon Tulfo. Palibhasa, karamihan sa kanila ay pusaka. Mga taga-bundok na malayo sa sibilisasyon. Uy! Na-degrading naman to, Kabibi. Grabe. Pusaka. Mga taga-bundok na malayo sa sibilisasyon. Ang sakit naman nun. Parang, tawag dito, ang ibig sabihin nun parang Parang, tingnan mo ang pusa nag-react din. Parang, kung you describe yung mga taga-Manay na walang respeto, ikaw, how you able to describe yourself upon describing people of Manay as pusaka at mga taga-bundok? It doesn't mean pag taga-Manay, pusaka at taga-bundok. Hala ka, grabe. Class ang tawag dyan sa English. Sa may mga pinag-aralan na taga-Manay, ay alam nila ang kahulugan ng class or refinement. Huwag sana kayo magalit sa aking pagpuna sa kawalan ng magandang asal ninyo. Mga kababayan kong taga-Manay, masakit man at tanggapin natin na kulang pa tayo ng refinement. Kaya hanggang ngayon ay third-class municipality pa rin ang Manay. Kung tinawag ni Ramon Tulfo na pusaka ang Manay at may dugo siyang taga-Manay, diba pusaka din siya? Kung tinawag ni Ramon Tulfo nga taga-bundok at malayo sa sibilisasyon ang taga-Manay at may dugo siyang taga-Manay, taga-bundok din siya. Hoy Ramon Tulfo, sabi ni Joel Tunakaw, nirespeto ba ni BBM si Digong? Yun, nagpalibing sa kayang ama sa libingan ng mga bayani. Ay, nako, ito na. Nagbardagula na ang mga tao. Diba? Ito ang komento. Sabi ni Atty. Trixin, medyo na-upset si Sir Ramon Tulfo sa mga taga-Manay, lalo na yung mga pusaka at taga-bundok.
at hiningin niya na wag sanang magalit sa kanya pagpuna sa kawalan ng magandang asal na taga roon. Hindi kasi siya natuwa nung pagdating ni BBM, nagsigaw ang mga tao ng Sara-Sara. Kaya kayo, susunod na inyong isigaw dapat Inday Sara Duterte. Paulit-ulit dapat hanggang umuwi ang Pangulo. Baka kasi magkamali pa siya at isipin na kung sinong Sara yung isinisigaw niyo, mabuti na yung sigurado. Kayo talaga? Nako, Ramon Tulfo, bakit? Mahirap ba? Ito pa ang sabi ng ilang netizen. Remember, sir, your roots is from Manay also. You cannot take away that reality because your mother is from Manay. If you call us Pusaka, you are not excluded from being so because of the fact that we are rooted from the same place. I believe the people of Manay are decent people. They are not double standard or plastic. They will show and express their true feelings. Pag galit sila sa mga taong kurakot, talagang ipapakita nila ito. Ay tama din. We cannot blame them for showing that because they are real and not plastic. But calling us pusaka is a degrading word that can make us undignified. Konting respeto lang sana. Pareho lang tayong tao at taga-Manay. Oh. Gagamitin natin ng syllogism. Resident of Manay are Pusaka. Ramon Tulfo is from Manay. Therefore, Ramon Tulfo is Pusaka. O, diba? Class means low bender. O, nako po. Respect is earned, not imposed. Oh. What about your sir? Do you think you have the so-called refinement in your character? Agoy from Ivy Lapinid. Tama ang ginawa ng mga taga-Manay. Respect begets respect at hindi po karespeto si Vangag. Nako yan mga kabibig. Di magbuot kinsa ka Ramon Tulfo. Halaka. Ito pa. Kung may airbender, firebender, waterbender, may low bender din. At may pusaka bender. Nanawa na nga. It only shows that they don't like the government. Don't speak on behalf of Manay Dabawenyo. Don't ever generalize. He deserve it. It's their freedom. Were you in Manay during BBM's visit? Galing naman ang source mo. Oh. Respect is earned, not being imposed. Kasabot ka. Oh. Yan mga kabibig. Oh. Grabe ka naman makapagsalita. Hindi ka kababayan. We simply live in a Christian-like life. Kung may mga tao man na naging unrespectful, dahil rin yan sa mga tao at kanilang mga karanasan. We should widen our understanding, especially those who are living in a far-flung barangays. God bless. Yun mga kabibig. Sermon. Wag mo namang lahatin. Baka ikaw lang. Unsay class, sir? Class A or class B? Or baka class D ka po? Talaga pa, Charmaine? Ako po ay nandun pagdating ni Pangulong BBM. Wala akong narinig doon na kinatatayuan ko or nagtaka. Baka sa ibang grupo ng mga sumasalubong. Holding a position in politics does not automatically guarantee trust or respect. Please remember that respect is something that must be earned by the person who holds the position. Yan na. Yan na, Ramon Tulfo. Halata naman, anti-Duterte ka at halata namang pro-BBM ka. Yun lang kabibig, ano ang yung reaction dito kay Ramon Tulfo na talagang sinabihan niya ang mga tao sa taga Davao Oriental na Manay, Davao Oriental, mga pusaka at taga bundok na walang refinement, walang respeto daw. Grabe. Grabe, no? Locust talking. What I've read, there was no respect for the second highest government official of this country. Murag daot. Freedom of speech na akol. Pag election law or bantay, i-delete ni mo ni ha. At this moment, we need to bend the law. Funny ka, sir. Mga komento ba? Mr. Tulfo, they saying respect is earned. Mean that the respect is not automatically given, but is the result of person's action, character, and behavior, and such as demonstrating honesty, integrity, and consistency. Gets mo? Hala. Bahalag po saka, basta di lang bend the law. Hala ka. At least,
We are beauty poor. Ang mga taong to. So yun kami, ano reaction niyo dito? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.